Pakipaliwanag nga po muna sa amin, bakit ba dapat kaming mga ordinaryong mga Pilipino may pakialam dito sa i-impose ng Amerika na 20% reciprocal tariff? Ano bang halaga nito sa atin? Okay. Sige po. So kaninang umaga, no, mainit-init na balita ito, no, na lumabas yung sulat galing kay Pangulong Trump, kay Pangulong Bongbong Marcos, na ang Estados Unidos ay nagpapataw ng 20% taripa para sa mga produkto ng Pilipinas. Pero kailangan nating maunawaan na ito ay para sa mga exported goods o yung mga produktong iniluluwas ng Pilipinas papunta sa ibang bansa katulad ng Estados Unidos. Pero kahit sa tingin natin malayo to, no? Malayo to sa pang-araw-araw nating buhay, may epekto kasi ito sa trabaho at sa kabuhayan natin bilang mga Pilipino na nandito sa Pilipinas. Paano? Paano po ito makakaapekto? Ano yung mga epekto ng taripa na to? Meron kasi itong panganib sa trabaho, lalo na sa mga factory workers, garments, electronics, at yung mga export-related na negosyo o trabaho. Kasi kapag nagpataw ang Amerika ng 20% na taripa sa mga produkto galing sa Pilipinas, ibig sabihin nito, no, mas mahal ang magiging presyo ng mga produkto natin kapag ibinenta ito sa Amerika. Nakikipagkumpetensya tayo sa produkto ng ibang bansa, kaya maaring lumabas na maaring mas maging mas mahal ang produkto natin at mas pipiliin ng mga consumer sa Amerika yung mas murang produkto. At dahil dito, no, maaari na lumiit ang order ng mga negosyo sa Amerika para sa mga produkto sa Pilipinas dahil nga mas mahal na ito. At dahil dyan, liliit yung kita ng ating mga exporters na makakaapekto naman sa produksyon nila at sa mga trabaho na ibinibigay nila sa ating mga kababayang Pilipino. Mas magiging konti ang benta. Mas konti na yung demand. Oo, kasi mas mahal no? Ang lagi pong nababanggit ng economic managers natin, mukhang ang pinakamalaki nating export nasa semiconductor industry no? Tama So po. ano pa yung pwede po kayang maapektuhang industriya? Ayun, so gaya nga po nung nasabi ko kanina, no, kailangan mag-ingat, no, o maging mapanuri, no, ang ating mga industriya katulad ng manufacturing, no, sa factory, garments at textiles, electronics at ating agriculture. Kasi ito po yung mga produkto, no, ayon sa datos, ito yung mga produkto na may malaki tayong export patungo sa Amerika. At kapag bumaba ang demand ng mga Amerikano para sa mga produktong Pilipino, dahil ito ay mas mahal na sa Amerika, maaaring magbawas ng production tayo dito sa Pilipinas, magbabawas din ng trabaho. So maapektuhan po ang ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino. So baka tumaas yung unemployment rate pa. Yes. Okay. Maaari po, maaari. So paano po kaya? Ano pong suggestion nyo for support or buffer para masuportahan yung mga, lalo na yung mga MSMEs po natin, na it's the bulk naman po, no, sa ating mga negosyante, para hindi po sila masyadong maapektuhan? Magandang katanungan po yan. Ano yung mga susunod na hakbang ng Pilipinas para dito sa 20% na taripa na to? No? Unang-una po, ng pinakamadali sa lahat. No? Hindi mo sa pinakamadali, no? Pero ito yung maaring gawin sa madalian. No? Maaari tayong makipagbukas uli ng usapan, makipag-usap ang Pilipinas sa Amerika para klaruhin. No? O baka pwede pa tayong humiling ng mga exemptions o adjustments o palugit pa, no, patungkol dito sa taripa na ito. Nadadaan naman po yan, no, sa diplomatikong pag-uusap. Pangalawa, ito yung estratehiya na maaring gawin ng Pilipinas. Kailangan nating palawakin yung ating merkado. No? Kailangan nating maghanap ng ibang bansa na pwede pa nating pag-exportan bukod sa Amerika. Hindi po tayo dapat dumidepende sa iisa o iilang bansa na pwede nating pag-exportan ng ating mga produkto. So ang Pilipinas, maaari niyang palakasin ang kanyang kalakalan sa mga karatig bansa natin sa ASEAN, sa European Union, at yung tinatawag nating RCEP o Regional Comprehensive Economic Partnership. Ito po yung mga bansa na kinabibilangan ng China, Korea, Japan, Australia, New Zealand. Maaari nating palakasin pa, no? Padamihin pa yung ating mga transaksyon sa kalakalan sa mga bansang ito para hindi tayo nalilimitahan lang na kailangan sa Amerika. No? Kailangan lagi tayong may maraming export sa
Amerika. Mabuti, Marami pa pong yeah. ibang bansa na pwedeng paglagakan ng ating produkto. Mabuti Pangat- at natalakay mo na yan, Sir John, ha? Kasi doon nga ako nagtataka, no? Well, kasi kanina, ang follow-up in the afternoon ay mag-negotiate daw tayo at ito ay sinabi mismo ng ating ambassador na nasa Amerika, no? Pero naisip ko, yung ibang bansa kasi, ang kanilang mga reaksyon, ano, kapag nagtitinan ko yung foreign news na mga taong, ay mga bansa na tinamaan din ng increase sa tariff because of Trump's decision. Sila, parang, ang kanila agad reaksyon na, teka muna, meron pa rin naman ako ibang pwedeng pagbentahan ng mga produkto ko eh. Pero tayo, wala sa usapin yun, or baka meron, pero hindi masyado. Tapos, doon tayo sa renegotiation agad. Pero meron naman tayong ibang mga bansa na option, hindi ba? Meron po. At isa itong estratehiya eh. At napakaganda ng relasyon natin sa ibang bansa. Katulad na nga po, di ba sinabi ni Pangulong Marcos noon na tayo ay kaibigan ng lahat at hindi kaaway ng ninuman. A friend to all, enemy to no one. At maganda po itong estratehiya dahil yung magandang relasyon sa ibang bansa ay maaring magdulot ng mas malakas na kalakalan. So, base po doon, ano po yung mga bansa na nakikita ninyo na posible nating tingnan na may potential na baka pwede nating maka-trade partner aside from US kung ang magiging basehan natin na yung mga ine-export natin sa manufacturing, sa electronics, ano po yung tingin ninyo? Sa tingin ko po, huwag na tayong lumayo, pwede tayong pumunta sa ating mga kapitbahay. No? Naintindihan ko po na meron na tayong trade, may kalakalan na tayo sa ating mga karatig bansa, pero baka ito na yung oportunidad, ito na yung pagkakataon para mas palakasin pa natin ito, no? Dahil iba-iba naman tayo ng mga produktong pinoproduce, ine-export, so maaari natin itong palakasin pa. Pwede rin tayong pumunta sa bansang Japan, Korea, China, at sa Europe. No? Kasi meron tayong mga agreement, no? Tinatawag natin itong bilateral trade agreement sa ibang bansa bukod sa Amerika. Alam mo, Doc John, kanina kini-quiz kami ng mga news editor namin kanina sa story ko. Ano. Tinatanong nila kami parang ano ba ang ating main product na inilalapit sa ibang bansa. No? Ako, unahan kami lahat eh. Saging, mangga. Pero electronics pala. Talaga, no? Electronics, Sir semiconductor. John. Biruin nyo yun. Yes. Pero, At ito ay pinapakita ng datos. Yeah. oo, yun talaga pala. Hindi ko rin in-expect yun eh. Yeah. Pero, may basehan ba yung mga sinasabi ng economic managers natin na at least pangalawa lang tayo sa pinakamataas na taripa? Pangalawa tayo sa mga may pinakamababang taripa dahil 20% tayo. Number 1 pa rin sa pinakamababa ang Singapore, 10%. So, competitive pa rin tayo. Tama bang basehan yun? At totoo po na isa ang Pilipinas sa may mga pinakamababang taripa. Sa totoo nga po niya, no, parang kapantay natin ang bansang Vietnam na pinatawan din ng 20%. No? Pero kasi ang tingin po dapat natin dito, hindi lamang yung halaga ng taripa kung ilang porsyento. Kasi ikumpara natin sa Vietnam. Maaari kasi nating tingnan na saan pa ba mas lamang ang Vietnam. Kasi halimbawa, no, sino ba ang mas malakas sa ease of doing business? Yung mas mabilis ba ang pagninegosyo sa bansang Vietnam o sa Pilipinas? Saan mas maganda ang infrastruktura? Dahil kahit mataas ang taripa at maganda naman ang ating infrastruktura, maganda ang ating sistema, dito rin manggagaling yung ating tinatawag na competitiveness. Na kahit mas mataas ang ating taripa ng kaunti, meron pa rin tayong ibang kalamangan na pwede nating gamitin laban sa mataas na taripa. Okay. Pahabol lamang po, Doc John. Ang sinabi kasi ng Malacanang nung nakakaraan, we are in a good position. So parang na-surprise din talaga tayo nung biglang from 17%, itinaas pa sa 20%. Ano po kaya yung nakikita ninyong dahilan? Bakit biglang nagkaganon kung okay naman pala yung relasyon ng Pilipinas at ng US? Tapos nagpunta na rin dun yung ating mga kinatawan sina Secretary Frederick Go before, although babalik daw sila next week. At nung pumunta sila, ang kanilang target ay zero tariff, ha? Oo, gusto pang mag-free trade agreement, diba? Tapos biglang, ba't biglang tumaas? Ano po ang nakikita ninyong posibleng dahilan kaya? Alam, isa nga rin po yan sa aking katanungan kaninang umaga, no, na ano kaya yung nangyari mula April 1 hanggang ngayon
para itaas mula 17% hanggang 20%. Kaya nga pong unang lumalabas sa ating isipan ngayon, no, siguro kailangan ng diplomatikong pakikipag-usap dahil baka merong nangyari, may nasabi, o may mga ganap na hindi natin nalalaman. Pero kasi ayon dun sa sulat, no, ni Pangulong Trump kay Pangulong Marcos, meron daw kasing malaking trade deficit, no, ang Amerika, ang Estados Unidos sa Pilipinas. So ibig sabihin, sa mahabang panahon, no, mas marami ang inaangkat ng Amerika kumpara sa ine-export nila sa atin. No? So, parang mas lamang daw ang Pilipinas pagdating pabor sa atin. Oo. Siguro, no, kung titingnan natin, no, nitong mga nakaraang buwan, baka merong surge o merong biglaang taas ng ating trade sa kanila at napansin ito ni Pangulong Trump. Kaya nga po kailangan tingnan natin, no, ano kaya yung trigger, no? Tawagin nating trigger nitong mga nakaraang buwan. Okay. Okay, sige po. Doc John, thank you. Thank you, Doc John Paulo Rivera. Salamat po. Maraming salamat at magandang gabi.